Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako upang turuan kayo ng basic knowledge sa paggawa ng survey gamit ang Google Form. So, tara, simulan na natin. So, ngayon, nakikita ninyo, nandito na tayo sa pinaka page ng ating Google. So, dito, pwede tayong mag-type ng forms.google.com. So, dito lalabas na itong link ng forms.google.com. Pwede rin naman tayong pumunta dito sa part na ito, Google Apps. Kapag pinindot natin yan, lalabas itong mga application na nasa Google. At makikita natin dito ang forms. Pag pinindot natin ulit, lalabas na ang pinakang page ng ating forms. So, dito, sa forms, meron tayong blank form at meron na ring mga forms na may design na. So, marami tayong pwedeng pagpilian. Pindutin lamang natin ang mga template gallery. So, dito, merong pang personal use, merong pang work, at meron ding pang education. So, marami tayong pwedeng pagpilian dito. So, ngayon, tuturuan ko kayo gumawa gamit ang blank form. Kapag pinindot natin yan, pupunta tayo dito sa ganitong page. So, dito makikita natin untitled form. So, ito ang pinakang title ng gagawin nating form. Halimbawa, ang gagawin nating form ay tungkol sa survey form. Sample lang naman po ito. Survey form. So, dito, pwede natin siyang i-edit, no? Pwede natin i-customize. Mamimili kayo kung anong klaseng text style. Marami dito. Pwede natin siyang gawing extra bold kung gusto natin. Yan. So, magbabago. And then, pwede din tayong mag-add ng header para mas maging maganda ang kakalabasan ng ating form. Nasa sa inyo po yun. Ayan. So, una, pwede nating kunin sa survey form ang kanilang full name. So, dito, syempre, hindi naman multiple choice. Ito, short answer ang pipiliin natin. And then, i-required natin. And then, mag-add ulit tayo. Pwedeng ang ilagay natin dito ay address, kung saan sila nakatira para makalaman natin. So, dito, short answer ulit. And then, i-required ulit natin. Para, kailangan talaga nilang sagutan or hindi nila masasubmit ang form hanggat hindi nila sinasagutan ito dahil required. And then, age. So, short answer lang din. So, required. And then, gender. Okay, so sa gender, pwede tayong pumili ng checkbox. So, pipiliin lang nila kung female sila. And then, kung male. So, ayan. Required din. And then, contact number. So, short answer lang din to, required. And then, pwede nating ilagay anong session ang nais ninyong puntahan. So, ito ulit ay checkbox. Halimbawa, morning session o afternoon session. So, ayan. I-required lang din natin. So,
ito ay simpleng form lang, no? Ito ay survey form. Pwede din kayong gumamit ng form or Google Form kapag may quizzes. Yan. So, dito naman tayo sa responses. So, dito, pwede tayong mag-link ng sheet para dun makita natin yung mga answers nila. Sa settings naman, sa responses, pwede natin itong i-change, no, yung mga nakalagay dito. Pwedeng allow response editing, ayokong i-allow, so hindi ko siya i-on. Limit to one response, oo, kailangan isang sagot lang nila. So, confirmation message, pwede nating i-edit yan na. Salamat sa inyong pagsagot. Yan. So, i-save lang natin. And then, basta pwede nyo siyang i-edit talaga. So, ayan. Ngayon, dahil okay na kayo, no, dito sa nagawa ninyong survey form, pwede nyo siyang i-preview para bago nyo siya i-publish, alam na ninyo kung ano yung magiging itsura nitong form na ginawa ninyo. So, full name, naka-required siya, address, age, gender, contact number, anong session ang nais ninyong puntahan, morning session or afternoon session. So, dahil okay na yan sa akin, ibaba ko lang siya and then pwede ko na siyang i-publish. No? So, dito, meron siyang note or pop-up button, no? Nakasabi na kung anong klaseng yung link, anong klase siya, naka-restrict ba siya sa editor, so yung responder natin, anyone with the link. So kung sino yung binigyan ko, sila lang yung magiging respondent natin. So i-done natin siya. So once na pinpublish ko na siya, so pwede na tayong mag-share. So, nandito yung share katabi ng publish. So, copy lang natin yung link. And then, pwede na natin siyang isend kung sino yung mga respondent natin. So, tandaan, i-paste lang, pwede nyo siyang i-paste, no? Para makita nyo. Yan. So, magsasagot tayo. So, naka-record dyan. Full name natin. Address, so age, so female, contact number, morning, example, wala akong pipindutin dito sa dalawa. So, makikita ninyo na required talaga siya. So, yan. So, salamat sa inyong pagsagot. So, ganyan ang magiging kakalabasan doon sa sasagot sa survey form na ginawa ninyo. So, dito naman tayo pupunta sa link kung saan ginawa natin yung form. So, makikita natin na meron ng response doon sa ating ginawa. So, ayan. So, ganun lang kadali ang paggawa ng form. So, ngayon, isi-save naman natin yung form. So, syempre, papangalanan natin siya ng survey form 1. Kasi unang form ko pa lang to. So, automatic na yun. Nakasave na yun sa Google Form na file ninyo. So, ayan o. Survey form 1. So, kapag pupuntahan ninyo siya, halimbawa, ito yung Google ninyo, pindutin nyo tong Google Apps, and then pindutin nyo yung form ulit dito sa baba. So, makikita na ninyo yung ginawa ninyong survey form. Ayan. So, yun lang. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat. Paalam.